Good day mga ka-ihoops. Tryout part 2 tayo. Yung first part natin para pumunta ka sa tryout. So dito, pag nasa tryout ka na, ano ang dapat mong gawin? Pero bago yan, please follow and subscribe, share, like. Pwede natin mapanood ang whole video sa YouTube channel natin. Tsaka sa Facebook, okay, hanapin lang ang ihoops basketball. Para sa akin, dalawang bagay. Unang-una, pupunta ka sa tryout without expectation na makukuha. Okay, baguhan ka, ilang beses ka nagta-tryout, kuha ka ng experience, malaman mo ano ginagawa doon, matuto ka. Para sa mga susunod na tryouts, well prepared ka na. Siyempre, yung pangalawa, expected mo siyempre na makukuha ka. Okay, paano yun? Siyempre, pinaghahandaan yun. Hindi yung pupunta ka ron na may tryout bukas, ngayon magsushooting ka, magle-layup ka, hindi ganun yun. Pinaghahandaan talaga yan. Dapat, everyday nagpapagaling ka. For example, sa school, basically, summer yan, nagpapatryout. So, 2 to 3 months, dapat nagpe-prepare ka na para doon. Or kung galing ka sa tryout dati, 1 taon, 1 ikot. Nagpe-prepare ka na, nagpapahanda ka na. Kinukuha mo na yung mga lapses mo, yung mga mali mo, ginagawa mo na, tinatama mo na. Hindi yung darating tayo sa tryout na hindi tayo preparado. Walang ganun. Kaya dito, may iwasan natin yung dahil may backer, okay, dahil may kakilala, kaya na ako hindi. Kasi average lang yung larong pinakikita mo. Hindi kayo nagpapanghuli nung kakilala. Normal kasi yan, wala tayong magagawa dyan. Okay? Wala tayong control doon sa kotse, sa mga pumipili ng player. Ang may control tayo sa sarili lang natin. Paano yun? Pagalingin natin ang sarili natin. Paghanda natin yung tryout. Dapat angat na angat tayo pagdating sa tryout. Hindi average lang ang laro natin. I'm sure hindi ka makukuha. Sigurado ako mapapansin at makikita ka at malamang makuha ka kung angat na angat ang laro mo. Kaya paghandaan mo. Hindi ganun-ganun lang yun. Then, tips, be early at the venue. Maaga ka doon, visualize mo na yung court, nakaka-relax ka na, nakakapag-prepare ka na, napiprepare mo na rin yung utak mo. Then, isa na napakahalaga, kung hindi ka man swerte sa offense, bawi ka sa defense. Kasi sa defense, ika nga sinasabi nila, walang malas dyan eh. Okay, hustle, habol, rebound, pressure. Sigurado ako mapapansin ka. At the same time, sa isang player na defensive player, huwag ka rin mahihiyang mag-tryout. Huwag ka rin panghihinaan ng loob na mag-tryout. Kasi, bibihira ang nagpo-focus dyan. Okay? Nakikita ng coaches yan. Hindi lahat nakapokus sa depensa. Ngayon, kung defensive player ka, go sa tryout. Pakita mo yung defense mo, pakita mo yung hustle mo, pakita mo yung habol mo, rebound mo, pressure mo. Lahat ng pwedeng magawa sa defense, gawin mo. So, kahit hindi ka malakas sa offense, basta may depensa ka, posible ka pa rin makuha. Pero, syempre, bago mo magawa lahat ng yan, dapat kondisyon ka. So, kaya sinasabi ko, pinaghahandaan. Hindi lang sa skills, pati ang conditioning natin. Dapat prepared tayo dahil maiksing time lang ang ibibigay sa atin dyan, ibigay na natin lahat. Or kung mahaba man ang time, makakasabay ka hanggang huli na nakakatakbo, nakakahabol, nakakahasil ka. Okay? Good luck!